Sa paanan ng isang malawak at misteryosong kagubatan, matatagpuan ang baryo ng San Vicente, isang tahimik na lugar na minsang sagana sa ani, buhay at pag-asa. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, nagbago ang lahat. Ang lupa ay unti-unting natuyo. Ang mga palayan ay nagbitak-bitak na parang basag na salamin. Ang hangin ay tila nawala ng sigla at ang mga ibon ay hindi na umaawit. Parang may mali, bulong ni Mang Doro, habang pinagmamasdan ang kanyang lupang hindi na muling namunga. At sa gitna ng takot at desperasyon, may isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit, Aling Sidra. At sa kailaliman ng kagubatan, may isang kubo na tila hindi tinatablan ng panahon. Doon nakatira si Aling Sidra, isang matandang babae na kilala bilang mangkukulam. Ngunit para sa ilan, siya ay hindi lamang kinatatakutan, kundi iginagalang. Sa gabi, kapag sumisikat ang buwan, makikita ang kakaibang liwanag mula sa kanyang kubo. Isang berdeng ningning na tila humihinga. Ito ang mutya ng gubat, isang sinaunang bato na sinasabing may kakayahang makipag-usap sa kalikasan. Sa hangin, sa mga hayop at maging sa mga nilalang na hindi nakikita. Hindi yan para sa tao, minsang sinabi ng isang matandang babaylan. Yan ay para sa balanse ng mundo. Si Rodel ay isang binata na lumaki sa hirap. Anak ng magsasaka, nakita niya ang pagkawasak ng kanilang kabuhayan. Isang gabi, habang pinagmamasdan ang kanyang ama na walang lakas na nakaupo sa tuyong palayan, nagpasya siya. Kung may dahilan ito, tatapusin ko. At sa kanyang isip, iisa lang ang sagot, ang mangkukulam na si Aling Sidra. Gabi. Tahimik, walang buwan. Dahan-dahang pumasok si Rodel sa kagubatan, tanga ng isang itak. Pusong puno ng galit. Ngunit habang siya'y lumalalim, napansin niya ang kakaiba. Ang hangin ay tila bumubulong, ang mga puno ay parang gumagalaw, at ang katahimikan ay masyadong buhay. Umalis ka, tila may boses na sumunod sa kanya, ngunit hindi siya tumigil. Sa wakas, narating niya ang kubo, walang tao. Ngunit sa gitna ng silid na kapatong sa isang lumang kahoy na mesa, ay ang mutya ng gubat, kumikinang sa berdeng liwanag na tila tumatawag sa kanya. Lumapit si Rodel, huminga ng malalim at hinawakan ito. Sa sandaling dumikit ang kanyang balat sa mutya, bumigat ang mundo. Parang may biglang humila sa kanyang kaluluwa. Umiikot ang paligid. Ang hangin ay umalingaw-ngaw at mula sa dilim, lumitaw si Aling Sidra. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Tumayo lamang siya, tahimik, habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng mutya. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, dumagsa ang libo-libong insekto, mga gamo-gamo, langgam, putakti. Ngunit hindi sila umatake, sila'y nagbantay. Hindi mo nauunawaan, mahinang sabi ni Sidra, ang mutya ay hindi kapangyarihan, ito ay tungkulin. Sa isang iglap nakita ni Rodel ang mga pangitain na susunog ang kagubatan, pinuputol ang mga puno, tinudumihan ang ilog. At sa bawat pagkasira ng kalikasan, unti-unting nawawala ang buhay ng baryo. Hindi ako ang dahilan, binata, kundi kayo na walang awa na sumisira sa kalikasan, bulong ni Aling Sidra. Hindi ako, hindi ang mutya. Nagising si Rodel sa gitna ng palayan. Wala ang mutya, wala si Sidra. Ngunit sa kanyang tabi, isang pugad ng putakti. Tahimik, ngunit handa. At sa sandaling iyon, naunawaan niya, ang kapangyarihan ay hindi para angkinin, kundi para igalang. Mula noon, walang nangahas pumasok sa kagubatan upang manira. Unti-unting bumalik ang ulan, sumibol muli ang lupa, at ang baryo ay muling nabuhay. Si Aling Sidra ay hindi na muling nakita. Ngunit sa gabi, kapag sumisikat ang buwan, may makikitang berdeng liwanag sa kailaliman ng gubat. At maririnig ang bulong ng hangin, may bantay pa rin. Aral sa kwento, ang kalikasan ay hindi kaaway, ito ay buhay. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi inaangkin, ito ay pinangangalagaan. Wakas